we have we are all big-time sinners at tayo'y pinatawad. Because we were forgiven, we are asked to be forgivers too. No? That is the last line of the gospel. The last line, so will my Father do to you, unless each of you forgives your brother from the heart, you will not be forgiven. So kasama, una, we are forgiven. We cannot give something we do not have. Tinanggap natin your forgiveness. Forgiven. Once forgiven, then we can be forgivers. Pag hindi ko natatanggap at na-appreciate yung forgiveness na yan, yun ang mangyayari. Diba? So we are reminded of this. We are big-time debtors. Marami tayong kulang. Napakalaki compared to yung utang ng kapwa sa atin, yung transgressions ng iba sa atin, yung ating kasalanan sa Diyos, hamak na malaking napakalaki. Kumbaga, bilyon-bilyon yung utang natin sa Kanya, yung pagkakasala natin. Tayo, yung nagkakasala sa mga tao, kahit na gaano kalaki yan, hindi bilyon. Daan-daan lang. Pero kung tayo hindi magpatawad sa mga daan-daan, ito bilyon, napakalaking discrepancy ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin. At sana tayo rin kailangan natin magpatawad. Otherwise, kung hindi tayo magpatawad, we will live in the past. We cannot live in the present. Kasi nangingibabaw yung sugat no nangyari dati. So we live in the past. Lagi nilang sariwa yung sugat ng nakalipas. Sariwang-sariwa yung sugat. Para natin kinakamot yung sugat araw-araw. Kaya lagi sariwa. Kasi hindi natin pinaghihilom. Yung we hold on to resentment. Sama ng loob. Buhay na buhay yung grudge. Buhay. No? Kaya, kung napakaraming sama ng loob, isang pitik lang, hindi ka lang pinansin. May isang, di ba? May hindi lang maganda narinig. No? Meron lang maliit na bagay. Kasi maraming sama ng loob. Konting-konting tapik lang. Di ba? Konting-konting. Ano nangyari? Sumabog ka na, di ba? Natrasan ka na ng konti sa sasakyan, di ba? Murahan na, di ba? Patayan na. Ano ba naman yun? Di ba? Konting magkakamali lang Nakat ka lang di ba? Murahan na, patayan na, barilan na. Kasi, puros sama ng loob, puros galit. So, alam natin yung trigger We see the trigger. Kung maraming napupuno na, konting tapik lang, we will react. Kasi naman, alam natin, simptomas lang naman yung nag-react Pero kung hindi naman, kasi, again, sariwang-sariwa pa yung sugat because we live in the past. We do not live in the present. Unforgiveness, ang focus yung sarili. Naku, nasaktan ako. Naku, ako, kawawa naman ako, aping-api ako. Ginawa ko na natantama. Lahat. Ang focus, ako lang. Kaya naman, kawawang ikaw. Kasi ikaw na lang lagi. Hindi mo iniintindi yung, siguro hindi ka napansin. Nasa harap mo na, hindi ka pinansin. Siguro, nasa harap mo nga, pero yung isip, nasa alapaap. Naman. Kaya hindi natin alam bakit hindi tayo napapansin. So we do not really know. So Jesus continuously talks about the importance of forgiveness. Paulit-ulit, napakahalaga ng forgiveness. For our sake. It is for our sake. It is very, very important. That is why, because of forgiveness, we cannot but talk about confession also. Kailangan tayo magkumpisal Kaya, salamat sa Diyos, lately ko lang naman minahal ang sakramento ng pagbabalik loob. That is why I will, parang ang aking adoration chapel, sa kumpisalan Nakakatulog na ako dyan, hindi na ako. Gustong-gusto ko ang confessional. Hinahanap ako dati isang beses, hindi ako makita-kita, kasi patay yung ilaw, tulog. Nasa kumpisalan pala. Because that is my sanctuary. I love confession. Salamat sa Diyos. It is a gift to love the sacrament of confession. So sometimes I
I listen to confession before and after because salamat sa Diyos for this great sacrament. Hopefully, as I always invite you, no, sana magpalista tayo sa kumpisalan buwan-buwan. Pag nagkakasala tayo, binubura yung pangalan natin sa puso ni Jesus. Pag tayo nagbabalik loob sa kumpisalan, binabalik natin ang pangalan natin sa puso ni Jesus. Di ba? Para pag may mangyari sa atin, nakalista yung pangalan ko sa langit. Di ba? Nakalista naman yung pangalan ko sa langit. So we ask the good Lord to we always be reconciled. Buwan-buwan, lagi tayo magpalista sa sakramento ng kumpisal.